Hello guys, welcome to my channel. So, ang tagal ko ng planong gawa ng video to, hindi ko nagagawa, no? So, eto, dala ng ate ko galing Pilipinas, no? Nagbilin kasi ako sa kanya, sabi ko magdala ng ng mga bagong pera. Bagong pera, and shoutout pala doon sa ate ko, si Miss Jotik ng Medicard Philippines. Okay? Utang muna, hindi ko pa pala nabayaran sa iyo to. So, yan, isa-isahin natin. Nagulat naman ako. Nakalimutan ko na lang pala dun sa kwarto namin. So, ito. Dala siya ng 10 piso. Kinta ba? 10 piso. 10 piso. Napansin ko lang dito 10 piso. Parang masyadong makintab. Si Apolinario Mabini. No? Magmumukhang laruan na. Tapos mas magaan ba siya? Mas lumiit compared sa mga previous na 10 piso? Hindi ko ma-distinguish. Pero yung design niya, isang side makintab, isa hindi. Tapos ito may puno. Okay, so yung pinakita ko lang. Hindi ito yung concern natin mamaya. And ito, 20 pesos. Okay, so ito, bago sa akin to. So 14 going 15 years na ako dito sa Amerika. So ngayon ko lang nalaman na yung dating 20 pesos na papel, coin na. Coin na pala ngayon. Ayan siya. So I'm sure kung nasa Pilipinas kayo, normal lang sa inyo makita Kaso nasa Houston, Texas ako. Wala kang makikita dito unless talaga dadalhin. Tapos ganyan talaga yung design ng Bangko Sentral ngayon, no? Kalahati, makintab, kalahati, hindi. Bakit kaya? Bakit kaya? Kalahati, makintab, kalahati, hindi. Tapos magkaiba sila ng design. Ayan, nag-focus na sa wakas. 20 pesos. So, ibig sabihin, palitan value ng pera natin. Kasi nagiging coins na eh. So, dati, di ba, yung coins, yan lang yung pinanglilimos natin, pinangaabuloy. So, hindi mo na to pwede ibigay sa inaanak mo kasi sabihin sa'yo, oy, shadow kang chipipay, chipipoy, coin na lang binibigay, hindi na. So, talagang ibig sabihin yan, bumababa yung value. Para sa akin do your own research. Baka sabihin, hindi naman yan, ganyan. Basi, hindi, para sa akin. Kasi, di ba, pag sinabing, oy, coins lang, barya lang ang dala ko. Oh, coins. Anyways, nagulat lang ako 20 pesos. 20 pesos! 20. Isa pa nga, last look. Last look dyan, oh. Last look. 20 pesos. Okay. So, ano pa yung dinala ng ate ko? Ito. Isa tayo. Yun. Yun, oh. 20. 50. 50, oh. 50. Aha. 50. Si Ilpidio Quirino ba sa 50? Sorry, ang labo ng mata ko. Sila pa rin ba? 50. Okay, okay. Ang daming security marks nito. Isa dito, isa dito, isa dito. Tapos, yan siya, mga security marks. Tapos yung linya dito sa gitna. Mamaya, pag-usapan natin yan. Paano pa dinala? Siyempre, taas sa 50, 100. 100. 100. Ito si, alam ko si Rojas to, di ba? Manuel Rojas. Okay. Siya pa din. Security mark dito. Yung anino niya dyan. Dito may maliit siyang anino. Pag-uusapan natin yan. Iba yung feel. Okay. Sabi sa inyo, diba? 15 years na ako dito. Yun lang. Tsaka ito. Ay, hindi. May 500 pa pala. 500. 500. Iba rin ang feel. Yan. 500.
Sa likod. Ayan, blue. Blue na parrot. Blue na ibon. Okay. Tapos red na ibon na maliit. Doon. Security features niya. Dito ulit. May anino. Tapos yung ano, linya. Tapos may marka siya ng bilog dito, yung araw, 3 stars and a sun. Okay. Security features. And last but not the least, libo. Ilan ba? Hindi, may 200 pa pala. May 200 na miss ko. Kasi nung umalis ako, may 200 ba nun? Biran, 200 na. Ayun. Pati ito, sino to? Kailangan magsalamin ha. Nung umalis ako, bihira eh. Oh my gosh, di ko na mabasa talaga. Magsaysay ba to? Kamukha niya si Magsaysay ha. Shucks. 200 oh. Okay, security feature, ganun din. Okay. May tarsier sa gitna. Ayun, ito pala, may tarsier naman pala talaga sa gitna. Yan. Okay, tungkol saan tong vlog na to? Tungkol sa pera. Usap tayo tungkol sa pera. And last but not least, ito. Utang ko sa ate ko. Okay, so magkaiba to 1,000. Tapos, I assume ito yung bagong 1,000 na may see-through. Wow, see-through. Wow. See-through. Okay. Parang plastic. Yung feel niya. So, ito yung luma. Bago pa rin to Pero, so I assume yung mga papel na pinakita ko sa inyo, mga abaka pa yan. Hindi ako expert, hindi ako nag-research online Pero by feel alone, iba talaga ang ano ito. Iba ang feel nito. Ito, plastic na plastic. Ano na to? Plastic na plastic o see-through. Ayan. Ano niya? Plastic talaga na see-through. So, ilan binigay niya sa akin? Utang ko sa kanya. 4,000. Okay, tapos yun. 4, 5, 6, 7, 8, 900 plus. May na 5,000 utang ko sa ate ko. Okay. Usap tayo. Okay, usapang pera. Lapit. Sabi ko, matagal ko nang hindi ko lang na bibigyan ng pagkakataon makagawa ng video, no? So, I assume, bago lang itong mga binigay niya. Kaya iba yung, para sa akin yung texture. So, I don't know. Comment down below, guys, kung baka pa rin ba to? O maano lang? Malutong lang? O polymer na din to? I don't know. Hindi ko maano. Kasi bago Masyado siyang madulas pa Okay, so doon sa hindi nakakaalam, no? Ang first job ko sa bangko, sa Asia Trust Bank, na awa ng Diyos, sarado na. Matagal na sarado yan, Asia Trust Bank. Yan ang una kong trabaho Pagka-graduate ko ng nursing sa FEU, naka-receive ako ng letter from Asia Trust Bank. Iniimbitahan ako mag-apply sa kanila. Natatanga nga ako paano nila nalaman yung pangalan ko, yung address ko. Siguro na-contact nila sa school. So, yan. No? Inimbitahan ako, nag-apply ako, natanggap naman ako. Okay, so usapang pera tayo. Natanggap. Kaya ako sinasabi yun, para kahit pa paano sabihin ko sa inyo, meron akong alam sa pera. Okay, dati ako sa bangko So, ang posisyon ko sa bangko is
new accounts teller, no? So, lalo na nung nag-teller ako, yan, namatay ako ng mga trainings about signature verification and fraud detection. So, kasama na sa fraud detection yung pag-detect ng pera na peke. Kaya yan nagulat ako dito sa bagong 1,000 na to eh. Iba talaga yung feel niya. Lalo na kung hawakan mo to, plastic na plastic to. Tong citro na part. No? Grabe. Okay, so ito tatanungin ko sa inyo. Dapat ba kayong matuwa at ginawa na nilang polymer ang ating pera? No? Maganda naman yung design, no? Philippine Eagle and all. Kaso, dapat ba kayong matuwa? Bibigyan natin ng perspective yan eh, na hindi nakakaalam. No? Unang-una, di ba? Anong sabi nila? Anong sabi ng Bangko Sentral nung una? Bawal daw tupiin. Bawal tupiin, bawal kasi masisira. Kasi nga, plastic siya eh. Plastic, di ba? Hindi, plastic eh. Hindi kaparehas ng abaka na pera na mas resilient sa tupi. Yung abaka na pera, kahit ilang lamukusin mo, pwede pang gamitin eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, ibang-iba yun ibang-iba yung texture no. So yun nga no, dati nag-training din ako ng signature verification and fraud detection. So signature verification yon sa mga cheque or mga pag-detect kung ginaya yung perma, kung pineke yung perma. Syempre, yung fraud detection kasama na nga yung ng kilatis ng pera. Kasi pag ikaw nag-teller ka sa bangko, pag napalusutan ka or na-short ka, wala, salary deduction yan. Kaya nag-resign ako eh. Hindi ako tumagal doon eh. Bakit? Natakot ako kasi yung mga kasamahan ko ilang beses na napalusutan ng peking pera. Kawawa, magkano na sweldo mo as a teller? Maganda lang tignan kasi nakapostura ka, naka-necktie ako, may dala akong briefcase, ang laman, baong ko sa lunch, para hindi ako bumili ng pagkain. Kasi nga, maliit ang sweldo ng teller. No? Tapos, mapapalusutan ka ng 500. Yari ka. Nagtipid ka na nga para hindi ka makakain ng lunch. Tapos, mapapalusutan ka ng 500. Lalo na kung 1,000 mapalusutan sa'yo. Diba? Kawawa talaga. Kaya, because hindi ako pwedeng Kaya nagtatnawa din ako sa yung mga tumanda na sa pagtiteller. Tinanong ko nga din sila, yung mga naging kaibigan ko dati. Sabi ko, bakit tsatsaga kayo dito? Kasi wala daw sila malipatan. Yun nga, pag wala ka ng option. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero yun yung in-interview ko talaga. Kasi nagtataka rin ako eh. Sabi ko, nakakatakot eh. Every time na tayo, parang minsan hindi naman namin kasalanan, 'di ba? Bakit ka mapalusutan? Ang ginagawa ng iba, magdideposito isang bungkos ng pera, tapos nakapaloob doon yung peke. Paano mo naman 'yon mahuhuli, 'di ba? Hindi mo siya hindi mo maisa-isa na physical check. Dinadaan lang yun sa machine, sa bill counter. Tapos kailangan i-approve mo na, nagmamadali eh. Tapos yung pala may peke, 'di ba? So hindi ako pwede maging teller, sabi ko. Ayoko mag-abono. So anyway, bibigyan ko lang ng background, no? Kaya kinakapa ako isa-isa eh. Tapos sabi ko nga, yan, may mga security, ano man tawag nila dito? Sorry, matagal na, nakalimutan ko na eh. Mga security devices, no? Yung mga anino, yan. Alam niyo ba, ang Philippine money, mas marami siyang, kanina minimension ko yun, nakalimutan ko na ngayon. Yung mga security features compared sa American US dollar. Alam nyo ba yon? Mas marami tayong security features compared sa American dollar. Mas simple lang ang pag-imprenta ng American dollar compared sa atin. And yet, pinipeke pa rin, di ba? Pinipeke pa rin. Di ba? So, yun ang irony nun. Mas madaling peke ng US dollar pero yan, may namimeke pa rin ng pera natin. Mas mababa value nito, pero pinipeke pa rin. Kasi depende sa market, tsaka kung nasaan yung sindikato. Anyway, so yun nga, no? Balik tayo dito. Yung tanong ko kanina, dapat ba kayo magbunyi at ginawang polymer ang pera natin? Ang plastic na ginawa ng plastic ang pera.
Bawal tupiin. Tapos later on, binawi ng bangko. Ay, sige, pwede nyo nang tupiin. Kasi ang dami nagreklamo. No? Isang simpleng sagot dyan, hindi. Hindi maganda to. I strongly disagree sa polymerization ng pera natin. Hindi ako pabor dito. Okay? Unang-una yung material na ginamit. 'Di ba? Ang Pilipinas, producer tayo ng abaka. And may napanood nga akong documentary na mga magsasaka natin na yan ang kinabubuhay. So, part ng economy natin yan eh. Okay? Pangalawa, mas matibay ang abaka compared dito sa plastic na to. Mas matibay ito. Mas tatagal yon, I'm sure. Mas tatagal ang abaka na pera compared sa plastic na pera. Tandaan nyo yan. No? And ito yung insert ko doon sa hindi nakakaalam. Pag naging plastic na nga ang pera natin, sino ba makikinabang? Anong bansa ba ang number 1 exporter ng plastic? Di ba China? So yung kinabubuhay ng mga kababayan natin magsasaka, inalis mo, binigay mo sa mga incheck, sa mga Chinese. Yung negosyo ng paggawa ng pera. 'Di ba? Totoo naman, 'di ba? Call it as we see it. Hindi naman yun ang pagandahin pa. Yun talaga yun. 'Di ba? So, mga Chinese ang makikinabang kasi sila ang number 1 producer ng plastic. Okay? World domination, guys. Gagalit tayo kasi may potential na invade tayo pero pinopondohan natin yung war machine nila. Anyway, so yun lang masasabi ko, no? Kung pwede pa na mag-ingay tayo para wag na lang ituloy-tuloy ito dahil hindi maganda to. Hindi maganda sa atin na user ng pera, no? Dahil sabi ko nga mas matibay ang abaka, sure na ako kahit anong sabihin polymer pa to dahil nga bawal tupiin to. Mas flexible lang ang abaka kahit anong sabihin nila na na rason compared dito sa polymer na bawal tupiin. Plus, yan nga, sino ba pinopondohan nyo? Sino ang gusto nyong umunlad? Yung mga kababayan natin na nagsasaka o nagpo-produce ng abaka o yung bansa na gustong sakupin tayo. So, yun lang guys. Usapang pera. Thanks for watching. Bye.